Welcome to Donmar TV News Channel. Malacanang agreed with Vice President Leni Robredo's recent remark on the need to prioritize the response to the COVID-19 crisis as it welcomed the latter's efforts in the fight against the pandemic. Presidential spokesperson Harry Roque said the palace appreciates Robredo's initiatives to ensure success in combating COVID-19. Robredo earlier said that the response to the pandemic and its effects should be the priority and that it should be mirrored in the budget allocation, meeting agenda and other government efforts to raise vaccine confidence. She also suggested for the government to offer incentives to those who are hesitant to take the COVID-19 vaccine instead of threatening to apprehend them. The palace also agreed with Robredo's statement that it is the Filipinos who helped and came to the rescue of fellow Filipinos. This is why, according to Roque, President Rodrigo Duterte personally paid tribute to all Filipinos who have provided essential services during this pandemic. The palace official once again appealed to focus on COVID-19 and help the national government in achieving population protection and recovery. Hindi ko lang ma-divulge yung pinag-usapan kasi nga wala naman ng authority sa kanya para i-share yung aming pinag-usapan. Pero nag-usap na kami. Nakausap noong nakaraang linggo ni Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III na tatakbo sa presidential at vice presidential race sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bam Aquino. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Barry Gutierrez, parte ito ng tugon ng pangalawang Pangulo na pagkaisahin ang mga nais ng pagbabago sa 2022. Ayon naman kay Aquino, kabilang sa mga napag-usapan ay ang sitwasyon sa bansa at kung anong liderato ang kailangan upang malampasan ang iba't ibang krisis ngayon. Una nang sinabi ni Liberal Party President Kiko Pangilinan na kasama si Lacson sa ilang personalidad na kanilang sinusubukang makausap para sa pagbuo ng malaking koalisyon kontra sa pambato ng administrasyon. Pero tila kontra rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa isang tweet, sinabi ni Trillanes na hindi sasali ang Magdalo sa Partido Liberal kung mag-give way si VP Robredo kay Lacson. Pinaalalahanan din ito ang Vice Presidente na isa si Lacson sa nagtulak-an niya ng hindi makatarungang pagpapakulong kay Senator Laila de Lima na miyembro rin ng LP. Wala pang tugon ang kampo ni VP Robredo sa hirit ni Trillanes. Samantala, ipinapaubaya naman na ni Lacson ang desisyon kay Senator Manny Pacquiao na posible niya makalaban sa halalan. Kasunod dito ng pahayag ni dating Congressman Monico Puentevella na sigurado na natatakbo sa pagkapangulo ang boxing champ sa 2022. Ayon kay Lacson, humiling na siya ng pulong kasama si Soto at Pacquiao pag-uwi nito mula sa Estados Unidos. So open yung linya ng communication. And we will not be presumptuous to suggest to him what to do. But it is through pre-communication na yung palitan ng opinion, iwanan namin sa kanya yung decision. Inanunsyo na rin ni Lacson na siya na ang magiging chairman ng Partido Reforma mula sa ilang taong pagiging independent. Samantala, ang isa pang posibleng tumakbo sa presidential o vice presidential race na si Mayor Isko Moreno tila nagpasaring kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang State of the Nation address, binatikos ng Pangulo ang napabalitang pila sa mga bakunahan sa gitna ng malalakas na ulan noong nakaraang linggo. Bagaman hindi mismo pinangalanan ng Pangulo ang alkalde at ang lugar, matatanda ang binaha ang San Andres Sports Complex na isa sa vaccination site sa Maynila kung saan sinuong ng mga magpapabakuna ang baha habang nakapila. Hindi rin naman binanggit mismo ni Moreno ang Pangulo o sino mang opisyal ng gobyerno, ngunit iginiit nito na tuloy pa rin ang bakunahan sa Maynila umulan man o bumagyo. Na-question din ito kung bakit nakapasok sa bansa ang Delta variant. Si COVID-19 ba titigil kapag umulan? Si COVID-19 ba titigil kapag Sabado hindi nagtatrabaho yung mga gobyerno na yon? Opo. Linggo, titigil ba si COVID-19? Naku, Linggo hindi rin nagtatrabaho yung mga gobyerno na yon. Natutulog sila kung saan masarap ang buhay nila. At gagamitin yung inyong mga ginawa na hindi nyo inalintana na yung papunta sa vaccination site, no? Ay talagang ba? Wala pang reaksyon ng palasyo ukol dito. Hindi ako sure kung nakalagay ba sa konstitusyon natin na dapat ang Vice President ay mag-ulat din sa bahayan. Ewan ko kung wala ko nakita kasi.
As far as I remember and as far as I know, wala akong nakita sa batas na kailangan ang isang Leni Robredo, isang Vice President, mag-ulat sa bayan. Hindi ko alam kung bakit ano trip noon. Totoo lang, meron mo bang ganun? Kung mali ako, i-correct nyo ako. Magpapakorek naman ako. Hindi ko paninindigan, hindi ko sasabihin nga good argument. Hindi, magsasorry ako kung mali ako. Pero parang wala ho kasi. 1K na. Ito na nga, bumabanat na nga ako. Ano ba gusto nyo? Ano ba tawag nyo dito? Papatawa ako. Ito na ba, binabanata ko na nga si Robredo. Ano ba? Joke lang ha? Alam mo, parang gusto kong gayahin si Robredo. Ang ulat sa bayan. Okay, may ganun pa yung kamay niya. Parang nanggigigil. Ako naman na next year. Ako na please. Ako na. Parang awa mo na. Ako na. Huwag ka manggigil, Madam Robredo. Kasi nakaganon talaga siya, Ganon siya, Hindi ko alam kung anong trip niya. Bakit may... Ang ulat sa bayan. Ang sa akin. Bakit ganun? Hindi totoo. Hindi ko maintindihan bakit may ganun siya. Paggawan ko kaya si Mocha ng ganun. Ito ang ulat sa bayan. Maganon din siya. Gayahin niya si Robredo. Diba? Gagalit kaya yun? Truter, salamat ha. Grabe naman kasi may pag-ganon pa. Ang ulat sa bayan. Wala sa job description mo yan Ba't ka ganun ka pa? Hindi, eto ako nga sa totoo lang mas pwede pang gumanon yung Senate President. Bakit? Meron naman talaga sa job description na yung mga batas na ipinasa. Pwede niya sabihin, ang batas na naipasa ngayong taon na ito ay ito. O kaya Speaker of the House, pwede rin yun, ang ano. Pero yung Vice President ka, wala ka sa ulirat Bakit? Wala ka naman job description kung hindi magantay sa Pangulong matigok O kaya mawala. Incapacity, ganun. Text na naman tatay ko, mali na naman yung English mo. Tatay ko kasi lagi na lang yung English masyado kasing abogado yung tatay ko. Talagang mali na naman English mo. Huwag ka na mag-English ba? Hindi ko talaga maintindihan Anong meron? Bakit niya kailangan gumanon? Wala siyang dapat i-report sa tao kasi wala naman siyang job description na dapat may gawin siya. Na dapat i-execute niya. Walang ganon. Diba? Bakit biglang may ganon? Ang dapat nga mag-ulat yung mga sekretary pa bakit yung mga sekretary? Ito ang ginawa ko sa aking departamento ngayong taon na ito. Sa totoo lang, dapat may ganun ito ang ginawa ko sa mga ganyan. Ito, pagdating sa mga OFW, pagdating sa ganito. Diba? Kaysa yung BP ka, ano ba job description mo as BP? Spare tire. Ano iulat mo? Ang gulong ay malambot. Kasi nga spare tire ka Anong iulat mo? Masarap ang lugaw dito. O masarap mas masarap ang fish cracker sa Bulacan. Gano'n. Masarap ang... Diba yun ang pwede mong iulat? Ang bihira naman to si Robredo. Ewan ko ba sa iyo? Ano bang meron? Diba? Bakit may ulat-ulat pa siya? Hindi ko talaga gets. So, alam mo, ito ewan ko. Sandali, makinig ka muna, Robredo Makinig ka lang sa akin. Ito payong totoong payo ito. Okay? Totoong payo ito, Madam Robredo. Seryosong payo ito. Madam, palitan nyo na po yung mga advisors nyo. Ginagawa ho kayong tanga. Pasensya na, wag ho kayo magagalit pero totoo ito. Bakit ka mag-uulat? Bakit ka mag-uulat na hindi naman parte ng trabaho mo yun? Hindi ka dapat mag-ulat. Hindi ko alam bakit kaya sinasabihan ng mga advisors mo na gumanon. Ang dating sa'yo, ang dating sa tao, masyado ka ng sabik maging pangulo. Pangalawa, feel na feel mo. Yung dating, hindi maganda. Alam mo, eto, nung nakita ko siya noon, sa totoo lang, hindi ako nainis sa kanya Naawa ako sa kanya. Walang biro. Naawa ako kasi feeling ko sinusunod lang niya yung mga taong nasa paligid niya Diba?
Sana naman, Madam Robredo, unless ikaw may kagustuhan yan, sana naman medyo palitan mo na po yung yung mga nakapaligid sa iyo. Si ano ba nagturo sa iyo niyan, yung amuyong mong si Barry Marilo? Hindi, si Attorney Barry ba nagturo sa iyo niyan? Hindi talaga maganda eh. Ginaya niya si Yorme. Actually, sa totoo lang, yung mayor pa ang pwede. Ang mayor, talagang ginagawa yan yung nag-uulat. Kaya lang si Yorme lang OA. Parang presidente dati niya. Pero talaga ang mga mayor nag-uulat yan taon-taon kung ano yung mga ginawa nila, ano ba yung pero yung ikaw gagawa ng ganon, medyo parang ganito yun eh. Okay? Nag-ulat yung vice mayor na dapat na nag-uulat yung mayor. Yung mayor nag-ulat na, okay, nag-ulat pa yung vice mayor. Bakit? Magkaibang lungsod ba? Hindi, gets nyo? Magkaibang lungsod ba kayo? Pag parang tanga naman po yung kunwari yung mayor, ito ang ginawa natin. Ito pa ang ginawa natin. Binabad natin ng paa ng mga constituent natin, pinapila natin na mahaba. At sinabi natin, good observation. Tapos biglang yung kinabukasan, yung mayor mo, vice mayor mo, nagulat din. Ito naman ang sa akin. Ang sa akin kasi, yung mga paa nila, nababad na, may kachichas na. Di ba parang tanga lang? Iisa lang inuulat ninyong city. Assistant ka lang, sabihin, ikaw yung pag nawala yung mayor, tsaka ka lang mag-uulat. Bakit ka nag-ulat? Anong meron? Yung boy pa yung Pangulo, nag-uulat ka. Anong meron, te? Bakit? Explain mo nga sa amin. Hindi. Explain in one sentence, why are you doing that? Anong meron? Sige nga anong argument mo? Sa totoo lang, ang inuulat ng Pangulo yung nagawa ng executive branch and you are part of it. Bakit ka nag-uulat? Anong meron? First time sa history, BP nagsoso na nga eh. Alam mo, ito matatatak sa history, madam, na ikaw ang pinaka. Pwede ko magsabing epal? Hindi, wag na lang epal. Ikaw ang pinaka. Pwede ko magsabing madaldal? Parang hindi no? Wag na lang, sige. Ikaw ang pinaka. Ngaw-ngaw ng ngaw-naw na Vice President. Gagamitin ko lang yung words ni Yorme, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Pwede ko ba sabihin yun, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Wag na nga, sige, wag na lang. Binabawi ko na. Ikaw ang pinaka-mema na Vice President sa tanan ng bansang Pilipinas. Pwede ko ba sabihin yun? Parang hindi din, ano? Sige. Ikaw na lang ang pinaka mapapel na Vice President ng buong bansang Pilipinas. Pwede ko ba sabihin yun? Parang hindi rin, ano? Wag na nga lang. Ibahin na lang natin yung topic. Ayoko na, ibahin na natin. Anyway,